Seniors have other well-earned discounts. At ang mensaheng ito hindi lang para sa mga senior na ngayon, kundi sa mga hindi pa dahil magiging senior din kayo. Kaya mahalagang unawain at ipamuhay. Seniors should be exempted from and enjoy discounts in financial worry in the family. Dapat, kung ang senior ay naging mabuti ng provider, naging mabuting magulang, ay dapat siya ay ine-exempt na sa mga problema at mga sasagutin na financial sa buhay. Security could come and should come from insurance, savings and investments at kung ano pa kung ginawa yan ng senior nung junior pa siya. Pero kung wala kang kinuhang insurance, wala kang tinanim na mga kung ano mga puhunan at wala kang inipon, edi paano ka magkakaroon ng privilege sa ito in your senior years? Kaya, bago maging senior, mag-invest na. At sa mga senior na, huli na ang lahat. Dapat umasa na lang tayo at manalig sa iba pang mga paraan para tayo magkaroon ng freedom from financial worry. Pero maraming hindi pa senior. Dapat kumilos kayo habang hindi pa late. Habang kayo ay nasa 10 o'clock, 11 o'clock a.m. ng buhay nyo. 12 noon, 1 p.m., 2 p.m. pwede pa. Pero kung nasa mga 5:45 p.m. na kayo, paano pa mag-i-invest? Paano pa kukuha ng mga insurance? Ang mahal-mahal na ng premium kung papatulan pa tayo ng insurance. Yung mga health insurance, hospitalization insurance, habang mas maaga, mas kinukuha na yan. Basta reputable yung company. Kung ang dami-dami mong pera, pagkarami-rami mong savings, marami kang investment, pwede sigurong walang insurance. Pero pag sinasabi mong mahirap nga kami, paano kami magkakaroon ng insurance? Mas mahirap nga ang tao, mas kailangan niya yun eh. Kasi anong gagawin niya pag nagkasakit siya? Maninigas na lang siya, hindi naman ganun eh. Gumagawa ka rin ng paraan para makarating sa ospital na may babayaran. Plant in early life to harvest at senior time. And keep planting from the earliest to the last hour. Hanggang pinakamaagang panahon na pwede ka magtanim na para may anihin ka pagtanda. At huwag kang titigil ng katatanim. Do not retire too early. Kasi pag nag-retire ka na, wala ka ng income, pero patuloy ka pang gagastos. At habang tumatanda, nagkakasakit, humihina, dumadami ang gastos. Dapat iniisip, nangyari na yan sa ating mga magulang, sa ating mga lolo't lola, dapat tayong matuto sa kanilang kakulangan ng paghahanda. Keep planting. Mga anak, kabataan, stop being burdens to your elders and start becoming supporters as early as possible. At dahil tinuturuan natin ang mga parents na mag-save sa pagtanda nila, mga kabataan, allow your parents to invest and save. Ibig sabihin, kung pinag-aaral kayo, finish your schooling as soon as possible para matumigil na ng paggastos sa inyong magulang nyo at makapag-save naman sila para sa sarili. Para makagastos naman para sa sarili. Hindi yung 12 taong ka na sa kolehiyo. Hindi ka pa tapos. Hindi ka ba naaawa sa magulang mo na hindi titigil ang magtrikula yan? At kung hindi man dumadaing, hindi man nagsasabi diretsahan, makiramdam ka man lang kung hirap na ang iyong magulang. Mga kabataan, lalo't wala pa kayong trabaho, huwag maluho. Hindi ko napupuri yung mga kabataan na ang luluho-luho tas wala naman trabaho. Ano yan, dugo ng magulang mo, sinisip-sip mo para isuot mo sa yung hikaw na pagkalaki-laki. Yung telephone mo na bagong-bagong pagkamahal-mahal, dugo ng magulang mo. Anong nakakahanga doon? Earn your extra expenses. Kung kayo pinapakain ng magulang nyo, binibigyan ng tahanan na matitirahan at mapalad kayo na pag-aaral pa, yung mga luluhuin nyo sa buhay, kitain nyo. Humanap kayo ng part-time job, ang dami-dami yung oras na nauubos sa internet, sa social media, pati kayo maghanap ng hanap buhay na pang social media. Hindi puro mga kung ano-ano mga pagpopost, mga kinain, mga pinuntahan. Walang kahanga-hanga sa ganun. Pagka ang luho mo, dugo ng iyong kapwa, lalo dugo ng iyong magulang. Sa Bible, sabi, repay evil with good. Masama na nga, susuklian mo pa ng mabuti. Di lalo namang tayong mga mananampalataya, repay good with better, with the best.
So how do you repay your parents? How do you repay your elders? How do you repay yung mga tita and tito na tumutulong sa inyong pag-aaral, mga kabataan? Repay them with the shortest possible schooling time para makapagtrabaho na kayo at kumita na kayo. Alang mang pahabain nyo ng pahabain ang pagpasa nila sa inyo. Seniors should be exempted from and enjoy discounts in responsibility for children, especially grandchildren. Mga anak, napalaki na kayo ng magulang nyo. Yung mga sarili nyong anak, dapat kayo na mag-alaga, hindi yung mga lolo at lola. Tapos na ang pananagutan ng magulang nyo nang pinalaki kayo. Haharurot kayo sa pag-aasawa, pati pangbili ng gatas, pampaturok ng mga bata, lahat sa lolo at lola. Kailan pa sila magpapahinga? Pagpatay na. Huwag nang bigyan ng alagain, pasanin o alalahanin ang mga matatanda. Kaya mga anak, behave and discipline yourselves. Huwag kayong puro na lang fun, puro mga excitement. Umaakyat kayo ng mga bundok na nakahawak lang kayo sa bato-bato. Kung nahulog kayo at naparalitiko kayo, buong buhay kayong aalagaan ng magulang nyo. Ang tanda-tanda na nila, kayo pa rin ang aalagaan. Yung mga may mga dangerous sports. Pagkatapos, basta na kayong mag-aasawa, basta kayo makikipagkawalay sa asawa, uuwi kayo ngayon sa magulang. Eh di siyempre, hindi naman kayo tataboy, papasanin kayo. Gusto nyo ba yun? Kailan nyo sila pagpapahingahin? Take good care of yourself so you don't become alagain. And take good care of your own children. Yung pag-aalaga ng lolo at lola, dapat yung gusto lang nila. Naiinip sa apo, nagigiliw sa apo, dalin mo, not more than 2 hours. Di ba? Hindi yung sila na lang nag-alaga ng apo, hindi sila nakapagpahinga, hindi sila nakapasyal. Dahil irresponsible itong magulang ng apo. Inalagaan na kayo, ipapaalagan nyo pa anak nyo, that is too much. That is not decent. Unless you are too sick. O kaya talagang hirap na hirap sa buhay, maitawid ka man lang, tulungan ka ng magulang mo. Pero pantawid, hindi pang araw-araw, 24/7, buong buhay, napasan ka. Ephesians 6:2-3, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos sa may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. May pangako talaga ang Diyos sa mga gumagalang sa magulang ng mahaba at masayang buhay. Pero isa sa ibig sabihin ng paggalang, hindi lang po, opo, mami po, opo, bigyan niyo lang po ako ng pang-load. O anak, para sa 65th birthday mo, eto ang pang-load. Ang tanda-tanda mo na, humihingi ko pa ng pang-load. Isang ibig sabihin ng paggalang, huwag pahirapan ang magulang. At kumisan, hindi lang biological parents. Kumisan, sinusuportahan ka ng ate, ng kuya, ng kapatid, ni bunso. Ibig sabihin din, sikapin mo na kumita, may magawa ka sa buhay para kung binibigyan ka man lang ng 100, maging 50 na lang kasi kinikita mo yung 50 o maging 25 na lang o mawala na kasi yung buhay mo, asikasuhin mo. Pagka kumakain ka nang hindi ka naghahanap buhay, siguradong may nagpapakain sa iyong iba. At yun ay magandang gawin sa sobrang bata o sobra lamang na mahina o may sakit. O paminsan-minsan na inaalat sa buhay, kailangan ng tulong. Pero hindi yung pangmatagalan at wala nang pahingang pagtulong. Ang ibibigay mo sa iyong magulang bilang paggalang ay gaan, ginhawa, hindi bigat, hindi hirap. Kasama sa paggalang yung huwag silang obligahin na mag-alaga ng mga apo, na mamahala pa rin ng bahay, ng buhay, ng kabuhayan, ng mga bayarin. Dapat nagpapahinga na sila dyan. Kapisan kayo ng magulang nyo sa bahay, tumutulo ang bubong, kayo na dapat ang mag-ayos niyan, sumabog ang gripo, kung ano-ano, hindi na yung matatanda pa. Nagawa na nila yon sa kanilang tamang panahon. Now it's your turn. So lahat ng anak, lahat ng pinakain, pinalaki, ginabayan, tinulungan, pinatira, kinupkop, pinag-aral, at iba pa, part-time o full-time, marapat tumanaw ng utang na loob at magsukli sa mga seniors. At kahit yung mga professional na nag-alaga sa atin, halimbawa si Yaya, si Yoyo,
Si ganyan, naging mga senior na, umuwi na sa mga probinsya nila, alalahanin nyo rin yun. Bahagi yun na inyong buhay. Yan ang nakalulugod sa Diyos. 1 Timothy 5:8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang ng kanyang pamilya, ay tumatalikod na sa pananampalataya at masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Napakalinaw. Sinasabi mo nananampalataya ka sa Diyos pero hindi mo inaaruga ang sarili mo mga family members. Pinapaubaya mo na lang sa isa o dalawang nag-aalaga. So ganun, huwag kang mag-pretend na believer ka ng Diyos. Magtigil ka, hindi yan totoo. Mabuti pa sa'yo yung tinatawag na mga hindi mananampalataya. Seniors should be exempted from and enjoy discounts in heavy physical work. Kawawa naman yung mga kuba pa rin sa trabaho, ang tanda-tanda na. Yung talagang parang kalansay na, taxi driver pa rin. Yung mga matatandang na kuba na, butot balat na, naghihila pa ng mga paninda at kung ano-ano mga trabaho, hindi na napahinga, buong buhay na lang, ganon. So help should come from children, from grandchildren, in fact from the state, and from the kapatiran. Sa church, dapat merong loving ministry for seniors. Yung talagang sinasamahan mo, naalagaan mo. Kasi nga, magiging senior ka rin. Ang tanim, aanihin. Seniors should be exempted from and enjoy discounts in heavy emotional strain. Huwag na silang bigyan ng mga isasama ng loob, ikakalungkot. Huwag nang hatiran ng mga chismis na nakakagalit, mga sumbong-sumbong sa mga alit-alitan ng mga pamilya. Hindi na naman nila kailangan malaman yun eh. Avoid causing seniors to worry and to fear, especially expenses. Mga kabataan, mga anak na bata pa, patibayin ninyo ang inyong finances, patibayin ninyo ang inyong buhay para pwede kayong sandalan ng matatanda. Hindi yung kayo pa ang nakasandal, baligtad. Patibayin mo yung buhay mo. Ang goal dapat ng mga kabataan ngayon, kailangan magkatrabaho ko agad, kailangan magkanegosyo ako, kailangan yumaman-yaman ako, hindi para sa luho, kundi para masecure ang aking mga magulang, aking mga lolo't lola na meron silang sasandalan sa oras ng pangangailangan. Goal dapat yun ng kabataan. Avoid causing seniors to be needlessly sad. Ayusin nyo buhay nyo. Bawat broken romance mo, anak o apo, dinaramdam ng magulang. Bawat abortion mo, dinaramdam ng magulang. Bawat broken love mo, dinaramdam. So mag-ingat sa ganito mga area kasi ganun talaga mga magulang. Mahal nila tayo, ano man ating mga kabiguan, ano man ating mga kabaliwan, kasama sila sa magdaramdam. Kaya mahalaga magpakatino sa buhay hanggang kaya para makontian lang yung mga malalaman nila na mga nakakadurog ng puso para naman sa kanilang senior years, mas relax na sila. At madalas dapat dalawin, samahan, ipasyal, bigyan ng libangan. Kasi ang number 1 kalaban ng mga senior, inip. At ang inip ay magandang salita lang sa lungkot. Kaya dapat sinasamahan, nililibang, kinakausap. Leviticus 19:32, tatayo kayo kapag may kaharap na matanda, igalang ninyo sila at matakot kayo sa Diyos. Ang nililinaw ng Leviticus dito, ang isa sa mga kahulugan ng takot sa Diyos ay paggalang sa matatanda. Hindi laging pagtayo physically, kundi kung ano mga katumbas noon sa buhay natin ngayon. Respect, consideration, pagsasaalang-alang, paghingi ng kanilang payo, ng kanilang opinyon. Mahalaga sa yung tinatanong-tanong mo, magpapasya ka, hihingi ka ng payo. Kahit hindi mo laging sinusunod, humingi ka man lang ng payo. Kinakatuwa nila yon. Yung binibigyan sila ng halaga. Psalm 71:18, isang panalangin, even when I am old and gray, do not forsake me, my God. Yan naman ang takot ng lahat ng tao, tumanda. Humina, mawala ng pera, magkasakit, baka wala mag-alaga. Natatakot mamatay, baka wala maglibing. Kaya nananalangin sa Diyos, huwag niyo po akong papabayaan.
So, bibigyan natin ng mga katugunan at assurances yung ganung mga fears, lalo na nung medyo talaga nagkakaedad na. Mga matatanda naman, seniors, behave. Act responsibly. Dapat ang matanda may pinagkatandaan. Hindi ang tanda-tanda mo na, puro kahangalan pa yung lumalabas sa iyong bibig. Ang tanda-tanda na, chismosa pa. Ang tanda-tanda na, ang kitid-kitid pa ng utak. Paano ka igagalang kung gano'n? Dapat earn the respect. Yung pagbumuka ang iyong bibig, karunungan, katalinuhan ng lalabas. Hindi mga kabulastugan. Yung pag may mga away ang pamilya, wala kang kinakatigan at kinakampihan para ikaw ang Supreme Court, ikaw ang pupuntahan ng lahat ng nagdedemanda, hindi kasama ka sa nakademanda. Dapat ang mga matatanda, kahit may mga talaga namang medyo paborito, magaan ang loob nyo doon sa isang apo, sa isang anak, sa isang manugang, pero on the surface, huwag kayong magpapahalata. Dapat wala kayong kinakampihan. Kasi pag wala kayong kinakampihan, neutral kayo, lahat igagalang kayo, at pwede kayong ngayong mamagitan pag may hidwaan, dahil lahat makikinig, dahil alam nilang neutral kayo, at hindi kayo kumakampi kung kanino lamang. Ang mga matatanda, dapat igalang, na ang ibig sabihin ay dapat kagalang-galang. Bihira naman ang taong bastos, marami lang nabastusin. So pag binabastos ka, huwag mo laging ibigay yung kasalanan sa ibang bastos siya. Pwede mo rin itanong, bastusin ba ako? Pag bumubuka ba ang aking bibig, natutokso ang mga taong bastusin ako kasi kung ano kabulastogan ang pinagsasasabi ko. Dapat ang mga matatanda may pinagkatandaan. Hindi sapat na dumami ang inyong edad. Kailangan rumurunong, humuhupa ang ating mga kung ano-ano mga silakbo ng damdamin para mas meron tayo ngayong tinig para pakinggan ang mga nakakabatang miyembro ng pamilya. Titus 2:3-4. Sabihin mo sa mga nakakatandang babae na sila'y mamuhay ng may kabanalan. Lalaki din siyempre. Huwag maninirang puri. In other words, huwag chismosa. At huwag malulong sa alak o anumang bisyo, kundi magturo ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. So ito ang pasabi sa mga matatandang babae na dapat include natin sa application ng mga lalaki. Magpakatino. Huwag simali sa mga kung ano-anong mga kahangalan. Huwag magbisyo-bisyo at sikaping maging the number one teacher in the family. Dahil sa haba-haba ng buhay na ibinigay sa inyo ng Diyos, siguradong napakarami nyo nang natutunan. Tumanda ng may pinagkatandaan. Be an agent of peace, not trouble. Dapat pag may hidwaan sa pamilya, kayo nag-aayos, hindi kayo ang nagpapagulo. At huwag ipang abuso ang katandaan. Huwag ipang blackmail na matanda na ako, dapat ako sundin, dapat ako masunod, dapat lahat. Earn it. Dahil marami rin namang burden na pinapasa ng mga miyembro na inyong pamilya, hindi lang kayo. At hindi naman sila laging napakaraming resources para ibigay ang lahat ng inyong pangangailangan. So sa mga matatanda, lalo yung malusog pa ang katawan, kaya pa, be productive and fruitful. Hanggang kaya. Huwag mag-retire agad. Hanggang kaya, kumita pa. Alam niyo naman na natatanggap natin kung meron man galing sa gobyerno ang liit-liit. So dapat sa isang pamilya, kung magkakapatid kayo, magpipinsan kayo, nagmi-meeting kayo, o buwan-buwan, mag-contribute tayo ng tingga ganitong halaga. Kung hindi man pare-pareho yung halaga, yung bagay sa income ng tao, at ibigay natin sa lola, sa lolo, sa tatay, sa nanay, buwan-buwan, at sasabihin natin, alam niyo po, buwan-buwan, ito ang aming support sa inyo. Para alam naman niya yung budget niya, alam niya kung kailan siya gagastos, alam niya kung kailan siya titigil gumastos. Hindi ito yung nakikita niya lang pag mahal na araw, doon yung lang aabutan. Tapos may mahal na araw pang nando kayo sa beach, walang abot. Yung pag inabutan niya yung matanda, dapat alam niya kailan kaya ang next. So kahit maliit yon, alam niyang regular, so makakapag-budget man lang siya sa buhay niya. Hindi yung nasa lubong niya lamang, halimbawa sa ibabaw ng ulap, yun yung aabutan. Paano kung hindi nyo nasa lubong? Wala. Simple naman yun Huwag lang tayo magmaang-maangan. Tapos sabihin iba, kasi po pag lumuwag ako, bibigyan ko magulang ko. Ha? Anong fantasy yun? May tao bang lumuwag?
Habang di ka maluwag, magbigay ka. Habang nahihirapan ka, magbigay ka. Kasi kailan ka paluluwag? Pagpatay ka na. Iginaagaw yan. Pag nagbabudget ka, ito ang sa kuryente, ito ang sa tubig, ito ang sa nanay, ito yung sa tatay, ito yung sa budget sa anak, ito yung kasama. Hindi pag may natira. Kasi alam nyo, wala namang natitira. At kung may asawa kayong maramot, pinagdadamutan yung sarili nyong magulang, abay ilagay nyo sa lugar. Kailangan sabihin nyo, abay magulang ko yan, huwag mong pagdamutan. Kasi dinaramdam ko na madamot ka sa magulang ko. At ikaw din, huwag madamot sa magulang niya. Fair. Kadalasan naman kasi, hindi naman lagi, yung babae ang daming lihim na abot sa sarili niyang pamilya. At yung pamilya ng lalaki, sorry na lang, lalaki anak niyo Ganun. Kailangan, lalo't pinag-aral, pinalaking mabuti, tinuruan yung asawa niyo, tanawin yung utang na loob sa inyong biyanan. At suportahan niyo siya. Dapat kung kayo manugang, kayo na ngayon nangunguna magbigay, hindi na yung anak. Kasi siyempre, nakikiramdam yung anak. Lalo't pagbigay siya ng bigay sa magulang niya, outside ako lamboy siya, wala kayo sa mood, masakit ang ulo niyo. Siyempre, napaparusahan siya sa pagbibigay sa magulang niya. Later on, di na niya bibigyan. Gusto niyo yun? Dapat kayo manugang from heaven, not manugang from hell. Tulungan niyo ang asawa niyo na mahalin yung magulang niya, hindi yung kakumpetensya niyo yung magulang. At ganoon din ang mga magulang, ha? May magulang naman baligtad Sila yung nakikipag-compete sa manugang. Nagtatrabaho sa abroad yung anak, gusto nung nanay sa kanya ipadala yung pera, hindi doon sa asawa. Well, liban na lang yung asawang yan ay bulagsak. At talagang patapon kung humawak ng pera, dapat hayaan nyo siya kasi siya ang asawa Pero dapat, meron kayo ibinibigay sa magulang na pinagkakasunduan, hindi yung lihim. Pag pinaglilihiman kayo ng asawa nyo na nagbibigay sa magulang, ibig sabihin, masama ugali nyo. Yun lang yun, wala nang iba. Kailangan hindi nililihim. Kasi kayo na ang nagsasabi, bigyan natin ng tatay, bigyan natin ng nanay. Ngayon, tayong lahat, huwag katakutan ang pagtanda. Basta, paano mangyayari yon? Magtanim hanggang bata. Ito'y sa mga bata pa lang ngayon. Magtanim. Do your part. At kung nakapagtaniman o hindi, manalig at kumapit sa Diyos that God knows our situation. Lahat ng taong isinilang namatay, huwag niyong katakutan ang paano ng katawang ito. Mangyayari talaga yun. When it happens, you say, naturally, it will happen. Parang surprise sa iba. Natural. Ang nakaka-surprise lang kumisan, timing. O kaya yung method. But we will all face our Maker. There is nothing scary about that. It's part of life. Isaiah 46:4, ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Remember, God will do His part, but you've got to do yours. Ayusin mo ang iyong buhay, yun ang papel mo, at ang Diyos ang bahala sa iyo sa mga panahong hindi mo na kayang kumilos pa. So do what you can for seniors to maximize their comfort, happiness, and peace of mind. Sabi ng Panginoon sa Genesis 15:15, pahahabain ko ang inyong buhay, mamamatay at ililibing kang payapa. Ito ang pangako niya sa mga taong aalalahanin siya all the stages of their lives. And what do you do with seniors? Maximize their power to do the most good. Deuteronomy 5:33, mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Sa ganoon, sasagana kayo at hahaba ang buhay niyo. Siyempre, if you're playing it safe, if you're alright, minimize yung mga possibilities sa mapaagang yung kamatayan. Ibigay sa seniors ang privilege discounts nila. Do not problematize life and old age. Maghanda sa iyong parating at na pagiging senior kung hindi ka pa senior. Be productive and enjoy every stage of your life. Live your life well. Then enjoy your senior years. Then meet your Maker.